Dumako tayo kay Rowena Guanzon. Ewan ko kung bakit nagkaganito bigla si Rowena Guanzon. Oh, 'di ba? Ayan, hindi ko alam eh. Kasi nung isang araw, ang gusto maging spokesperson ng Vice Presidente. Dahil nga daw po, mga bossing, ako ang nakikita kong dahilan kung bakit gustong maging spokesperson ni Guanzon. Siyempre, walang pwesto, no? Hindi maka-epal. Kumbaga, parang kagaya lang ho natin yan. Oh. Consider as vlogger-vlogger lang din ho yan ngayon si Guanzon. Walang posisyon. O, di ba? Ngayon, ang sabi, pwede akong maging spokesperson ng Vice Presidente. Bakit to, mga kababayan? Kung ang Marcos administration ay may tumatayo bilang may tumatayong Claire Castro. Ano po, si Attorney Claire Castro. May nadagdag naman po sa House of Representatives na si Attorney Princess Abante, mga kababayan. So ngayon, ang OBP daw. Ang OBP daw po, walang spokesperson. Kaya siya na lang daw po. Sabi ni Marus Vlog, PWD representative siya. Unang ngiwi, politician. Kunyari, merong saklay na ganun para ibig sabihin, kunyari, meron siya, nire-representa niya yung mga PWD. Pero, wala naman mga boss. Ano po, pakitang tao lang din po. Ngayon, bakit ganito bigla? Biglang Guanzon sa ina lang ni BP Sara, believe. Siguro kasi hindi napagbigyan yung gusto. Ano po? Ako naniniwala, simulat sa pool pa lang po, nung unang mga nakita ko si Guanzon, doon po sa kandidatura ng mga kakamping, alam ko na agad ito ang magpapatalo sa mga kakamping. Yun na nga po ang nangyari. No? Sila magagaling ho yung mga senador nilang tumatakbo, pero hindi po nabigyan ng oras. Nagagalit po. Bakit, mga kababayan? Hindi po nila naipahayag kung ano yung mga plataforma de gobyerno nila. Imbis na ho sila yung magsasalita, ay nako, agaw-agaw ni Guanzon yung mikropono at wala hong ibang sinabi kundi paulit-ulit po na adik si Bongbong Marcos. Magbayad ng tax si Bongbong Marcos. Paulit-ulit lang kung ganun, mga boss. Di ba? O ngayon, walang posisyon. O, olats. Hindi pumapasok. Kaya, sinubukan niyang magsabi na ako na lang kaya spokesperson ng Vice Presidente. Sabi ko, kung seryoso yan, kung tanggapin ni Inday Sara Duterte, bagay na bagay. Ano? Total naman, mga lumalabas lang naman sa bibig ni Guanzon, puro lang naman, puro kabastusan lang naman. Yung makikita mo, graduate, ibinabalandra nila yung kanilang mga natapos, pero pagka nakita mo at narinig mo yung kanilang mga sinasabi, parang hindi po nakatapos ng edukasyon. Di ho ba? Yan, sabi ni Jemmy Boy Bahe, adik daw si PBBM, nasa ng ebidensya ni Guanzon, puro tamang hinala. Wala. Siguro mga bossing, hindi nakuha yung gustong mangyari. Sa ina na lang daw bumili. Paano ka magiging spokesperson? Di ba? Paano siya magiging spokesperson ng Vice Presidente kung hindi pala siya bumibili? Ano gagawin niya dyan? Sabi ni Neng Gigi, Mark, ang ganda ng t-shirt mo. Saang store mo nabili yan? Ganda ng drawing. Nako, hindi. Ito po, mga pang-marathon. Mga pang-marathon po yan. No? Tumakbo ako kanina. Bago tayo mag-vlog, tumakbo ako. 1 oras, nakuha ko 10 kilometro, 10K. Kaya po tayo na late. Sabi ko, maliligo muna ako. Pero sabi ko, pag ako naligo, 30 minutos tayong malilate. Kaya, binasa ko na lang hubo ko. Mukha bang naligo? Pagkatabi niyo ako ngayon, sabi niyo, ang bantot-bantot mo. Amoy hindi naman amoy araw kasi alas 5 ko nag-umpisan tumakbo Wala pang araw nun. Amoy pawis ka. Ganon. Mukha bang amoy pawis? Mukhang ang bantot-bantot ko na, no? Guanzon sa ina lang ni BP Sara Bilib. Muling pinuri ni dating Commission on Election, no?
at Attorney Rowena Guanzon ang ina ni Vice President Sara Duterte na si Elizabeth Zimmerman. Oo nga naman, ano, hindi natin naririnig yung kanilang ina o yung dating asawa ni Pangulong Duterte. Hindi natin sila naririnig na nagsasalita or anything. Paano kay Vice Presidente? Hindi ka believe? Wala? Paano ka magiging spokesperson yan? Saan na ba? Paano siya magiging spokesperson yan, mga kababayan? Sa Facebook post ni Guanzon nitong linggo, Hunyo 1, no? Sinabi niya ang dahilan ng paghanga sa ina ng Vice Presidente. Sa totoo lang, at sinasabi ko noon pa, no? Sa nanay lang talaga ako pinakabilib sa ad ni Guanzon. No, sabi niya. Paano kay Vice Presidente? Paano kay Duterte? No? Ang nakikita ko ngayon kay Guanzon, kahit saan kakapit. No? Kung sino ang tatanggap sa kanya, doon siya. Dahil ito yung pagpo-post niya bilang ano siya, yung tipong spokesperson siya ng Vice Presidente. Hindi ubra at hindi gugustuhin siya ng mga kakamping Yung tipo hubang hinahanap niya kung sino ang tatanggap sa kanya at magkaroon ulit ng sinabi sa gobyerno at magkaroon ulit ng tira. Wala Kasi blanco. Wala. Tambay. Hindi naman sa tambay. Malamang may pinagkakaabala niyan. Pero kung ibig sabihin, kung posisyon at posisyon sa gobyerno, wala. Parehas lang din ho natin yan. Parang vlogger lang din ho ngayon yan, mga kababayan. Yung tipo ba, subukan ko nga dito sa kampo ni Duterte. Sabi ni Inday Sara Duterte, humahanga lang siya kay Guanzon. No comment naman. Di ba? No comment naman ho, mga kababayan, doon sa alok niya na maging spokesperson. Sabi ni Marus Vlog, olats na kasi siya sa election 2022 senator candidates. Dagdag pa ni Guanzon, dumating sa rurok ng kapangyarihan pero ni minsan hindi mo narinig o nakitaan ng kahit ano, tahimik lang na nasa likod palagi. Oo nga. No, ako talagang hindi naman po dahil kadalasan ng vlog natin kontra sa mga Duterte. Pero yan nga po yung nakikita ko doon sa nanay nila. Tahimik hanggang ngayon po. Di ba? Kay dating Pangulong Duterte, wala na naman masyadong magiging komento yan kasi more on hanilet na Pero, Vice Presidente pa din si Inday Sara Duterte na kanyang anak. Di ba? Dayan Asuncion at Mabel Quinjo. Tuloy pa natin si Guanzon. Wala na. Wala na yata. Ayan na. Pangatlo,